nga po eh, Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin yung isang bagay na hilaw at pinipilit yung ipakain sa atin? So, ayan na. Si Senador Marcoleta at yan, sabi nga niya, pinipilit niyang ipaintindi na hilaw daw yung inihain kay VP Sara Duterte. Marami daw pagkukulang. Of course, so yan, panoorin natin yung Marcoleta versus Senator Risa Hontiveros. At bago natin pagpatuloy, ako pala si Ron, isang OFW dito sa bansang Kuwait. At isang subscribe naman dyan. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong bagong videos. At pa-share na lang din. So, pagpatuloy natin at mag-comment below kung ano yung mga hinaing nyo. Kung tama ba yung ginawa ni Senador Marcoleta at yung mga inahing din ni Senator Risa Hontiveros. Talagang mainit pa rin balibatakan to sa mga magaling nating mga senadors, mga congressman, patungkol ito sa impeachment campaign laban kay VP Sara Inday. So, let's go. Continuous na natin. Panoorin natin yung debate ni Marcoleta versus Hontiveros. Let's go. This is record. Senator Marcoleta, may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, ang bank decisions po. Well, you have to cite the I'd gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi reiterate po, what baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, ibinigay ko whether po these are bank on MR. decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Hindi po, Whether or I not am the replying to decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited. Mr. President. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po, I therefore second the motion to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. Salamat po, Mr. President. Mr. President, quick Noted reaction. and entered into the records. Senator Marcoleta. Mr. President, unang-una, yung sinabi ko pong speculative, sapagkat it was not based on my own speculation. It was based on my long practice as a litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Maybe if we can speculate that all the members of the Supreme Court after the filing of the motion for reconsideration will resort to their worst, will resort to the worst angels of their nature. Maybe baka ganun lang. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether? Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi under miraculous circumstances sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. E di continue natin. Anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po hilaw eh. Ipinipilit po ngayong ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Eh paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment
ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin nyo? Ano pa po sinabi? This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang? So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan eh. Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka sakaling, malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline. Sapagkat isip-isipin nyo, sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakataong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Eh hilaw nga po eh, Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman eh. Ba't pinipilit po natin yung isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Mr. President. Sabi ko po kanina, Mr. President, I'm ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. So, ayan na nga, inisa-isa na ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang side, explain kung bakit dapat nang ihinto ang yun nga, ang pag-impeach kay VP Sara Duterte. At sabi nga, pwede man kayo maghintay ng 6 months. At bakit nyo pa pinipilit at ipinipilit na ipakain ng hilaw? Bakit kayo magluto ng masarap? Mas masarap. Ibig sabihin, sabi niya, kulang yung, kumbaga, ano yan, common sense. Bakit kulang? Hindi na sunod sa tamang yung pagpapile ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Of course, tulad ng sabi ko, hindi naman pare-parehas ang sinusuportahan ng ating mga butihing mga senador. So, meron talagang kumukontra. Hindi pare-parehas ang sinusuportahan. So, pagpatuloy natin at pakinggan din natin yung saloobin ni Madam Senator Risa Hontiveros. At tulad ng sabi ko, comment below para sa kanang malaman natin yung mga hinahing ng mga kababayan natin. Of course, sigurado may bad comment, may good comment, may natutuwa, mayroon ding nagagalit. Sigurado yan. Kasi tulad ng sabi ko, hindi tayo pare-parehas ng sinusuportahan. So let's go. Pagpatuloy natin panoorin. On the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon. Sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yun lang naman po ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. President. What is the pleasure of the minority floor leader? Thank you, Mr. President. Caution is the word simply being put forth by this representation, Mr. President. Because again, sabi nga, wala pa raw siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, with due respect, said na wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Oh, bakit ko sinasabi ito? I will quote the Supreme Court themselves. In De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751, July 1, 2015, I quote, Supreme Court nagsabi nito, ha? While the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Sila nga mismo nagsasabi na hindi final eh.
Ano ba naman ang masama na maghintay tayo na kung final na? For all you know, I might vote on the motion to dismiss. Hindi ba? If there is such a motion, because according to Senator Lacson, it does not exist in the Senate. It exists in the impeachment court. And what I'm being told is that it should be the defense, the lawyers of the defense who should post that motion to dismiss, not a judge. I agree with Senator Lacson. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. By the way, just one last point. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Oh, kung final and executory na yan, bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila. At baka sakali makita nila, dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. By way of Mr. point- President, kaya nga po nag-i-speculate tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory, at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss, na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Pero may I invoke Section 135 of the Senate Rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the Presidents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito eh. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng presidents, kahit na wala po tayong specific rules, i-observe po natin ang Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court at rest to this august chamber. Okay, bakit naman po ipinipilit pa nating i-delay based on speculation? Based on the fortunes of whatever the Supreme Court will decide later on, which is based on impossibility. Noted and entered into the records. Mr. President. Yes, what is the pleasure of the Honorable Antiveros? Thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat po, Mr. Gentleman may I know from Tarlac. from And the entered good into the senator, records. Senator Marcoleta. may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I'd gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi reiterate po, what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, ibigay ko whether po these are bank on decisions MR. or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po, Whether or I am not the replying to decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina, simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon, may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court, in its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA, reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision unbanked in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the records. Majority Floor Leader. Yes, Mr. President. So ayan na mga kababayan, yan yung mga maiinit na diskusyon patungkol dito pa rin kaya impeachment complaint laban kay PP Sara Inday Duterte. Yan, inisa-isa ni mga
Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, andyan din si buting Senator Soto at saka si Senator Reza Ontiveros. Of course, hindi naman sila pare-parehas ng paniniwala, paninindigan, kaya magkakasalungat talaga. Ang daming nag-aabang nito. Anong mangyayari dito kay VP Sara Inday Duterte? Dahil nga, kapag tanungin mo din yung mga iba, sabi nila, bakit ganyan na lang, puro ba ngayon sa ating dami-dami nating problema na dapat asikasuhin. Of course, sabi naman ng iba, dahil malapit na raw yung 2028 presidential election. Pero ang may tanong din, ba't sila nakatutok lang kay VP Sara Inday Duterte? Which is ang dami naman. Merong confidential fund. Nagmugat lang dito sa confidential fund na to kay VP Sara Duterte, kaya gusto nilang ma-impeach at ma-imbestigahan. Of course, yung side ng isa, side nila, talagang idedepensa naman yan. So, hintayin natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, susunod na buwan, kung anong mangyayari dito kay VP Inday Sara Duterte. So, patuloy na sabi ko, mapanood nito, pa-comment below para malaman natin yung saloobin ng mga mamamayang Pilipino na kapanood nito. So, maraming salamat sa iyong pagsama. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa masunod kong videos.